Protektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan! State of calamity dineklara na sa 5 barangay sa Davao City dahil sa mga flash flood. Bilang ng patay, umabot na sa 25. Sa kanyang unang taon sa pwesto, Pangulong Noynoy Aquino iniimbitahan ang mga taga-oposisyon sa paglulunsad ng kampanyang Pilipinas Natin bukas. Pero mga militanteng grupo, bagsak ang ibinigay na grado sa Pangulo. Hubert Webb, pinuweltahan ng DOJ at NBI sa pagsasabing nasa Pilipinas siya nang mangyari ang Visconde Massacre. NBI, pinanindigan ang resulta ng kanilang reinvestigation. Pero magnetic reel tape, hindi raw foolproof. Laban ng Philippine Aztecs at Sri Lanka sa first leg para sa 2014 World Cup Asian Qualifiers na uwi sa tabla. Ang bansang kamao Manny Pacquiao, tatapatan kaya ang alok ni Floyd Mayweather Jr. na magharap sila sa boxing ring? Mag-asawang walang anak sa France, nag-ampon ng isang gorilya. Sinailalim na sa state of calamity ang 5 barangay sa Davao City matapos salantahin ng flash floods. Umabot na sa 25 ang nare-recover na bangkay at live mula sa Davao City, saksi si Bernadette Reyes. Bernadette. Arnold, Vicky, ito raw ang unang beses na umapaw ang Pangi River dahil sa malakas na buhos ng ulan. Samantala, 25 ang natagpo ang patay habang 15 pa ang pinaghahanap hanggang ngayon. Sa kasagsagan ng pagbaha kagabi dahil sa pag-apaw ng Pangi River, walang nagawa si Alex Baricuatro ng anuri ng kanilang bahay, mga gamit at ang pinakamasakit, pati ang kanyang mag-ina na nalunod. Pati mga bina ni Alex na nakituloy lang sa kanilang bahay sa barangay Matina Pangi, tinangay rin. Sobrang agos, malaking agos. Hindi ko naagapan ng mga anak ko. Tuluyan silang lumaliyo sa akin. Si Liza Supa naman tulala pa rin matapos malunod ang 2 taong gulang na anak sa flash flood. Nawawala naman hanggang ngayon ang asawa niyang si Zaldi. Sana makita nila, hindi sana sila hihinto sa paghahanap. 2 lamang sina Liza at Alex sa mga pamilyang dito sa Funeraria Collado magpapalipas ng gabi habang hinihintay ang mga labi ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Wala rin naman daw silang tutuluyan matapos niyang anuri ng baha ang kanilang bahay. Ayon sa lokal na pamahalaan, 25 na natagpo ang bangkay sa insidente. Karamihan inanod sa riverbank. Hindi naman daw titigil ang search and rescue operation kahit pa nagsimula na namang bumuhos ang malakas na ulan sa Davao. Pag clear po ng mga debris, siyempre tinitignan din po nila kung baka sakaling may mga naipit na mga bodies pa po. Arnold, Vicky, humupa na ang tubig baha sa iba't ibang barangay dito sa Davao pero nakalerto pa rin ang rescue unit sakaling muli na namang bumuhos ang malakas na ulan sa Magdamag. Live mula dito sa Davao City, ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Mabilis po talaga yung daloy ng agos kahit yung mga sasakyan is pwedeng ipa rin ng agos. Yung ibang mga sasakyan is parang nagpo-float na sila. First time po nangyari sa Davao City po yung gano'n na nabaha. Ako si Yus Cooper Jamar Lamata, ang iyong naging saksi. At kayo rin pwede maging saksi bukod sa mga video at litrato ng mga balitang inyong nakunan. Pwede rin ipadala sa YouTube ang kuha sa inyong sarili habang kinukwento ang inyong nasaksihan. Dahil dito sa saksi, hindi lang reaksyon nyo mahalaga, kasama rin namin kayo sa pagbabalita. Samantala, galit na binweltahan ng kampo ni Hubert Webb ang DOJ at NBI sa anilay trial by publicity sa kanilang reinvestigation kahit pa inabsuelto na ng Korte Suprema si Hubert sa Visconde Massacre case. Pinag-aaralan ngayon ng kampo ni Webb na ipadisbar si Justice Secretary Laila De Lima pero ang palasyo handa raw ipagtanggol ang kalihim. Saksi si Sandra Aguinaldo.
I lost 15 years of my life. I repeat, 15 years. I never saw my nephews grow up. Pagkakita ko sa mga pamangkin ko, malalaki na sila. These people have destroyed our family. They fight us with ghosts. They say si Black Maria, si Pedro Barbero, iharap niyo sa amin. Emosyonal si Hubert Webb habang binobweltahan ng DOJ at NBI sa resulta ng kanilang reinvestigation sa Visconde Massacre, kung saan lumabas daw na nasa Pilipinas lang si Hubert nang mangyari ang krimen noong June 30, 1991. Pagod na raw ang pamilya Webb lalo para kay Hubert na nagsisikap umanong mamuhay ng normal matapos i-absuelto ng Korte Suprema. Hindi ako makalakad ng hindi titingin sa likod ko eh. And up to now, these cruel, evil people are still doing the same thing they've been doing. And I repeat, evil. Nang humarap sa media, kasama ni Hubert ang dalawang kapatid at kanyang mga magulang na may hamong iniwan sa NBI. Bigay niyo po yung mga pangalan, 4 o 5 o 6 ngayon. Kami naman po magpapaimbestiga, pero hindi sa NBI, sa pulis naman. Gusto namin malaman, 20 years ago, were they really staying in BF homes? Ayon sa kanilang abogado, iresponsable raw ang pagsasabing may 6 na testigong nakakita kay Hubert noong mga panahong sinasabi niyang nasa Amerika siya. Lalo pat wala naman palang ebidensya ang NBI na nasa scene of the crime si Hubert. At dahil hindi na kailanman makakasuhan si Hubert, ayon sa kampo ng mga Webb, tila trial by publicity raw ang habol ni De Lima dahil umano sa mga ambisyon nito sa politika. Sinakripisyo niya itong mga akusadong ito na inabsuelto ng Supreme Court sa tadhana ng kanyang ambisyon. Hindi pa kasalbahihan yun. Hindi naman karapat-dapat yun. Lalagyan ka ng dungis, pagkatapos sasabihin, ito tuwalya, punasan mo ang sarili mo. Kinwestiyon din ng kampo ni Hubert ang kredibilidad ng magnetic reel tape kung saan ayon sa NBI ay walang record ng pag-alis ni Hubert ng bansa noong Marso ng taong 1991. Mas malakas na ebidensya raw ang dokumento mula sa US government kaugnay sa entry at exit ni Webb sa Amerika. Kaya posibleng hilingin daw nila sa Korte Suprema na ma-disbar o maalis ang lisensya ni De Lima bilang abogado o kasuhan siya ng libel o kaya'y humingi ng danyos. That disrespect for the final decision of the highest tribunal of the land actually constitutes the ground for disbarment. Wala namang pinaplanong aksyon sina Webb laban kay Laro Visconde na nagsabing naniniwala siya sa resulta ng reinvestigation ng NBI at DOJ. For something I did not do, I cannot apologize for that. Though I'm sorry that he thinks that I am the one who is guilty, I am sorry for that. Sandra Aguinaldo ang inyong saksi.